Para sa isang magulang, walang hangat kundi ang mapabuti ang kinabukasan ng kanilang nga anak, gagawin ang lahat, susungin ang bawat pagsubok para lamang maibigay sa kanila ang isang magandang buhay. Ganyan si Elena, isang ina na handang magbanat ng buto para sa kanyang pamilya, lalo na para sa kanyang tatlong anak na siyang lakas at kahinaan niya. Ngunit paano kung ang isa sa mga anak na ito ay tila naliligaw ng landas at sumusubok sa kanyang pasensya? Hay naku, Carla! Anong oras na at gising ka pa? Tinawagan na naman ako ang guro mo. Hindi ka na naman daw pumasok sa klase. Nakita ka raw na tumatambay kasama ng nga barkada mong walang ginawa kundi maksinungaling at manggoyo. Sumagot ka, Carla. Si mama naman ang aga-aga. Sermon agad ang almusal. Pwede bang kumain muna tayo? Gutom na ako. Abat sumasagot ka pa talaga. Tinatanong kita ng mayos. Hindi mo ako sinasagot. Gutom lang ito, ma. Kalma lang. Tama na iyan, Elena. Hayaan mo munang kumain ang bata. Mamaya na ninyo, usapan iyan kapag malamig na ang ulo ninyo. Pagsasabihan ko lang si Rico, itong anak mo kasi, imbes na mag-aral, puro kalokohan ang inaatupak. Ayoko na kasing mag-aral, ma. Bakit ba pinipilit ninyo ako? Hindi niyo naman kayang ibigay ang nga pangangailangan ko sa eskwela. Lagi akong walang baon. Pinagtatawanan ako nga kaklase ko. At iyon na ang dahilan para huminto ka. Ang estudyanteng may pangarap, kahit walang pera, pumapasok para matuto. Akala mo ba para sa amin ito, Carla? Para ito sa kinabukasan mo. Para hindi ka matulad sa amin ng papa mo na isang kahig isang tuka. Ayoko na nga sabi, ma. Hindi ko hilig ang pag-aral. Mag-aasawa na lang akong mayaman para hindi na tayo maghirap. At saan ka naman makakahanap ng mayamang papatol sa iyo? Aber, sa ugali mong iyan, sa itsura mong iyan. Imbes na isipin mo kung paano ka ahon sa sarili mong pagsisikap, sa iba mo pa iaasa ang buhay mo. Ano ka? Sinusuwerte? Tama na iyan. Sabi, pareho kayong may punto. Pero Carla, anak, hindi solusyon ang pag-asawa. Hindi ito pamumuhunan. Tama na, Rico. Huwag mong kampihan iyang anak mo. Simula bukas, Carla. Ayaw mo palang mag-aral. Sige, tingnan natin kung ano ang mas mahirap. Ang mag-aral o ang magtrabaho. Sasama ka sa akin sa bago kong labada. Sa isang malaking mansyon sa gitna ng talahiban. Dun, bawat butil ng kanina isusubo mo, pagpapaguran mo. Ayaw ko nga, ma. Hindi ako marunong maglaba. Matututo ka. Kung hindi ka sasama, malalagot ka sa akin. Dun mo malalaman kung paano kumita ng pera sa marangal na paraan, hindi sa pag-asa sa iba. Kinabukasan, maga pa lang ay gising na si Elena para maghanda. Mabigat ang kanyang dibdib, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pag-alala sa anak na si Carla. Ang dating masayahin at masunuring bata ay tila naging estranghero sa sarili niyang tahanan. Sakaing kanilang luma at umugang tricycle, na minamanehong kanyang asawang si Rico. Tinahak nila ang daan patungo sa bagong pag-asa at lingit sa kanilang kaalaman. Sa isang bangungot na makbabago sa kanilang buhay. Tahimik ang biyahe, tanging ang ingay lamang ng makina ng tricycle ang maririnig. Si Carla, na nakaupo sa likod, ay hindi maitago ang pagkainis sa kanyang mukha. Para sa kanya, ito ay isang parusa, isang kahihiyan. Subalit habang papalayo sila sa kanilang magulo at siksikang lugar, at habang unti-unti silang nilalamon ng isang daan na napapaligiran ng matataas na talahib, ang inis sa mukha ni Carla ay napalitan ng pagtataka. Ang ganda pala dito, ma. Ang tahimik, puro puno at damo. Huwag kang masyadong humanga. Baka mamaya niyan ay may lumabas na ahas diyan. Si mama naman laging panira ng moment. Pagkatapos ng halos kalahating oras na bayahe sa masukal na daan, natanaw na nila ang isang dambuhalang gate na bakal. Sa likod nito ay nakatayo ang isang mansyon na tila kinuha mula sa isang pelikula. Napanganga si Carla. Wow, ang laki ng bahay, ma. Papa, tingnan ninyo may fountain pa sa gitna. Pangarap kong magkaroon ng ganitong bahay. Pangarap. Paano matutupad ang pangarap mo kung tamat ka at ayaw mong maaral? Tumigil ka na nga sa kahibangan mo at mag-doorbell ka na? Dahan-dahan lang, baka masira mo. Paano ba ito, ma? Wala namang ganito sa atin. Pindutin mo lang iyang bilog. Ano ka ba naman, simpleng bagay, hindi mo pa alam. Ang daldal mo kasi. Ilang saglit pa. Bumukas ang malit na pinto sa gilid ng gate at lumabas ang isang babaeng maedat na nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Ngumiti ito sa kanila, isang ngiti na tila pilit at hindi abot sa kanyang mata. Kayo ba ang bagong labandera? Si Elena. Ako nga po, at ito po ang anak ko, si Carla. Sasama po siya sa akin.
Magandang umaga po. Ako si Loida, ang katiwala dito sa mansyon. Halika, pumasok kayo. Iginiya sila ni Manang Loida papasok. Bawat habang ni Carla ay punong pakamangha. Ang sahig ay kumikinang sa sobrang kintab. Ang mga muebles ay mukhang mamahalin. At sa di kalayuan ay natatanaw niya ang isang malaking swimming pool na napapaligiran ng magagandang halaman. Parang paraiso. Umupo muna kayo. Ikukuha ko kayo ng may inom. Huwag na po. Manang Loida, nakakahiya naman. Naku, ayos lang. Bilin ni Senyor Armando na asikasuhin kayong mabuti. Sandali lang. Habang naiisa, hindi mapigilan ni Carla na libutin ng tingin ang paligid. Ang ganda talaga dito. Ma, siguro ang bait nga mo natin. Huwag kang umasta na parang turista, Carla. Nandito tayo para magtrabaho. Ngunit ang atensyon ni Carla ay nagaw ng mga kakaibang palamuti sa sala. May mga manikang nakakatakot ang itsura na nakaupo sa isang estante. At sa isang sulok ay may mga estatwa ngang mga lalaking walang damit na may iba't ibang pose. Nakakakilabot tingnan. Bumalik si Manang Loida na may dalang isang pitsel ng juice at mga baso. Uminom muna kayo. Bago kayo magsimula, may ilang mahahalagang patakaran lang dito sa bahay na kailangan ninyong sundin. Ano po iyon, Manang Loida? Una sa lahat, mahigpit na ipinababawal ang pag-alagala sa ibang bahagi ng mansyon. Dito lang kayo sa sala, sa kusina para kumain, at siyempre sa laundry area. Si Senyor Armando ay isang taong napakahalaga sa kanyang privacy. Sana maintindihan ninyo. Opo, makakaasa po kayo. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga sa lahat, ang kwarto ni Senyor Armando sa itaas ay sagrado. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong aayat doon o sisilip man lang. Malinaw ba iyon? Napakalinaw po, Manang Loida. At ang panghuli, lahat na nakikita ninyong palamuti, lalo ng mga estatwa at mga manika, ay koleksyon ni Senyor. Bawal na bawal itong hawakan, usisain o paglaruan. Bawat isa niyan ay may sentimental na halaga sa kanya. Nagagalit siya kapag may gumagalaw ng gamit niya ng walang pahintulot. Nagkatinginan si Elena at Carla. Ang mapatakaran ay tila sobra sa pagka-istrikto, ngunit wala silang magagawa kundi sumunod. Siya nga pala, Manang Loida. Guwapo po ba iyang si Senyor Armando? Carla, tumigil ka nga. Nakakahiya. Natawang bahagya si Manang Loida. Naku, iha, hindi lang guwapo. Sadyang napakakising nga alaga ko. Mabait din iyon, medyo maylap lang sa tao. Siguradong magugustuhan mo siya. Lihim na napangiti si Carla. Sa isip niya, nagsimula na siyang bumuong isang kwento. Isang kwento kung saan siya ang bida at ang prinsipe ay ang misteryosong si Senyor Armando. Handa na ba kayo? Hali kayo, ipapakita ko na sa inyo ang laundry area. Dinala sila ni Manang Loida sa isang malawa at kumpleto sa gamit na silid. May dalawang washing machine, isang dryer at malaking sampayan sa labas. Sa isang sulok, nakatamba ang isang bundo ng maruruming damit. Namilo ang nga mata ni Carla. Lahat po iyan, lalaban namin. Oo, lahat iyan. Medyo natambakan dahil biglang umalis ang dating labandera. Pero dalawa naman kayo, kaya siguradong matatapos ninyo iyan kaagad. Sige, iwan ko na kayo rito. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Nasa kusina lang ako madalas. Pagkaalis ni Manang Loida, napabuntong hininga si Elena. Hay, mukhang mapapasaba tayo dito, Carla. Magsimula na tayo. Pagiwalain mo ang maputi sa decolor. Pero si Carla ay tila wala sa sarili. Nakatingin siya sa kawalan habang may ngiti sa kanyang malabi. Ang isip niya ay lumilipat. Nangangarap na sa pagdating ng hapon, masisilayan niya ang prinsipe ng mansyon. Ang lalaking sa tingin niya ay mag-ahon sa kanya mula sa hirap ng buhay, ang kanyang Senyor Armando. Nagsimula ang mag-ina sa kanilang gawain. Si Elena, sanay sa hirap, ay mabilis at episyente. Bawat kuskos niya sa damit ay may diin, bawat piga ay may lakas, na parabang sa bawat galaw ay inilalabas niya ang lahat ng kanyang nga alalahanin sa buhay. Samantala, si Carla ay parang isang pagong na kumikilos. Kada isang damit na kanyang isasampay ay sinusundan ng 10 minutong pagpapahinga at pagrereklamo. Ma, ang bigat naman nito, parang masisira ang likod ko. Carla, iyan pa lang ang ginagawa mo. Pagod ka na agad. Paano kung buong araw tayong ganito? Baka himatayin ka na. Hindi naman kasi ako sanay sa ganitong trabaho, ma. Tingnan mo ang makamay ko, nagiging magaspang na. Ayaw kong ganito.
Mas masarap ang mag-aral kaysa magkuskos ng gadamit na hindi naman sa atin. Ayan, ngayon mo lang napagtanto, kaya nga kita pinag-aaral para hindi habang buhay ay ganito ang maging trabaho mo. Pero matigas ang ulo mo, mas gusto mong tumambay ka sa mga barkada mong walang idudulot na maganda sa buhay mo. Hay nako ma, huwag na nating pag-usapan iyan. Pwede po bang magpahinga muna ako kahit saglit lang? Masakit na talaga ang balakang ko. Sige, pero sandali lang, at huwag kang alis diyan sa pwesto mo. Marami pa tayong tatapusin. Ngunit ang salitang huwag kang alis ay tila hindi narinig ni Carla. Nang makita niyang abala ang ina sa pakbabanlaw, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palayo sa laundry area. Ang kanyang mga mata ay punong kuryosidad na parabang tinatawag siyang hiwaga ng mansyon. Sinabi niya sa sarili na sisilip lang siya saglit sa hardin sa lugar kung saan niya nakita ang kumikinang na swimming pool. Ang hardin ay mas maganda pa sa malapitan. May mga rosas na iba't ibang kulay, mga orkidya na nakasabit sa mga puno, at isang maliit na fish pond na may mga isdang koi. Ngunit sa gitna ng kagandahan, mayroon ding kakaibang pakiramdam. Ang nga estatwa ng nga lalaki na nakita niya sa sala ay may mga kasama papala sa hardin. Nakatayo ang maito sa ilalim ng mapuno, sa tabi nga mahalaman, na may mga posa na tila nakpapahiwati nga sakit o pagdurusa. Kinilabutan si Charla, ngunit hindi niya mapigilang lumapit sa isa. Ang estatwa ay gawa sa itim na marmol at ang mukha nito ay tila sumisigaw sa katahimikan. Sa sobrang pakausyoso, hinawakan niya ang malamig na braso ng estatwa, isang direktang paglabak sa pinagbilin ni Manang Loida. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa bato. Isang malalim na ungol ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nanlaki ang kanyang mamata sa takot. Nakatayo roon ang isang dambuhalang aso, mas malaki pa sa isang German Shepherd na may itim na balahibo at mga matang nagbabaga sa galit. Ang malabi nito ay nakaangat. Ipinapakita ang isang hilera ng matatalim na pangil. Ito marahil si Bantay. Dahan-dahang umatras si Charla, nanginginig ang buong katawan. Huwag kang lalapit, aso. Mabait ako. Ngunit ang aso ay hindi nakinig. Umungol itong muli at nagsimulang humakbang pasulong. Sa sobrang takot, tumalikot si Carla at nagsimulang tumakbo. Ngunit saan siya pupunta? Ang hardin na kanina ay paraiso sa kanyang paningin ay naging isang labirin ng takot. Rinig na rinig niya ang mabibigat na yabak ng aso sa kanyang likuran, palapit ng palapit. Sumigaw siya ng tulong. Mama, tulong. Natumba siya sa damuhan at sa isang iglap ang aso ay nasa ibabaw na niya. Ang mabahong hininga nito ay tumatama sa kanyang mukha. Pumikit na lamang si Carla, naghihintay sa sakit na kanyang mararamdaman. Ngunit wala siyang naramdamang kagat. Sa halip, isang boses na malalim, kalmado, ngunit puno ng awtoridad ang kanyang narinig. Bantay, tigil. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaki. Matangkat ito, nakasuot ng puting polo at itim na slacks. Ang buhok nito ay mayos na nakasuklay at ang kanyang muka ay tila inukit ngang isang anghel. Ito na marahil ang pinakagwapong lalaking nakita niya sa buong buhay niya. Ang aso, na kanina'y parang isang demonyo, ay agad na umurong, umuungol na parang isang tuta na napagalitan. Lumuhod ang lalaki sa tabi ni Carla. Ayos ka lang ba, miss? May masakit ba sa iyo? Hindi makapagsalita si Carla. Tila napipi siya sa paganga at takot. Tumango na lamang siya. Tumayo ka, tutulungan kita. Inilahat ng lalaki ang kanyang kamay. Nang hawakan ito ni Charla, naramdaman niya ang init at lambot nito. Itinayo siya nito ng walang kahirap-hirap. Pasensya ka na sa aso ko. Masyado lang siyang protektibo sa aming tahanan, lalo na sa mga bago sa kanyang paningin, ikaw si Senyor Armando. Bahagyang ngumiti ang lalaki at sa ngiting iyon, tila natunaw ang puso ni Charla. O ako nga, at ikaw siguro ang anak ni Elena. Charla po, Charla, isang magandang pangalan. Dumating si Elena na tumatakbo, hingal na hingal at puno ngayong pakaalala. Charla, ano bang ginagawa mo dito? Diyos ko po. Nang makita niya si Senyor Armando, agad siyang napayuko. Naku sir, pasensya na po kayo sa anak ko. Makulit po talaga ang batang iyan. Ayos lang, Aling Elena, walang may kasalanan. Nakataon lang na nausyoso siya. Pero sana sa susunod, mag-ingat na siya. Sabi ko naman po sa kanya na huwag aalis. Pasensya na po talaga sir. Habang nagsasalita si Armando, ikinumpas niya ang kanyang kamay para pakalmahin si Elena. Sa sandaling iyon, napansin ni Elena ang makuko nito. Perpektong malinis at alaga, ngunit sa dulo, ang maito ay tila mas mahaba kaysa sa normal at may bahagyang tulis na parang isang mandaragit. Kumurap si Elena.
At nang tingnan niyang muli, mukha na itong normal. Marahil, guni-guni lang niya iyon dalangang pagod at pag-aalala. Sige na, bumalik na kayo sa inyong gawain. Manang Loida, pakidala na lang merienda para sa kanila. Ed bantay, pumasok ka sa loop ngayon na. Sumunod agad ang aso. Naglakad si Senyor Armando pabalik sa loop ng mansyon. At bawat hakbang niya ay sinusundan ng mata ni Carla. Pakalis nito, hinarap ni Elena ang anak. Ano bang pumasok sa isip mo at lumabag ka sa utos? Paano kung nakagat ka talaga? Nakakahiya tayo sa amo natin. Ngunit si Carla ay hindi nakikinig. Ang isip niya ay nasa lalaking nagligtas sa kanya. Ang kanyang prinsipe, ang kanyang Senyor Armando. Isang bagong pangarap ang nabuo sa kanyang puso. Isang pangarap na mas matindi pa kaysa sa paasawa lamang ng mayaman. Ang pangarap na makuha ang puso ang misteryosong lalaki na nakmamay-ari ng mansyon sa Talahiban. Pagod man sa mahapong trabaho, mangitisam galabi ni Elena habang pawi. Kahit paano, nakaroon sila nga disenteng kita para sa araw na iyon. Si Rico ay tahimik na nakmamaneho habang si Carla, na tila nakalimutan na ang pagod at inis, ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang prinsipe, ang gwapo talaga ni Senyor Armando ma. At ang bango-bango pa. Narinig mo ba yung boses niya? Parang anghel. At nakita mo ba kung paano niya ako tiningnan? Parang may gusto na rin siya sa akin. Carla, tumigil ka na nga sa pagpapantasya mo. Nakakahiya ka. Baka kung anong isipin ng tao sa iyo. Hindi iyon pantasya ma. Iyon ay pag-ibig. Ramdam ko, kami ang para sa isa't isa. Napailing na lang si Elena. Ang isip niya ay abala sa ibang bagay. Sam nga kuko ni Armando na tila baliktad sa kanyang perpektong itsura. May kung anong kabasiyang nararamdaman na hindi niya may paliwanag. Habang palubok ang araw, ang daan na napapaligiran ng Talahiban ay nagsimulang magdilim. Ang dating luntiang paligid ay unti-unting nilamon ng maanino. Biglang umubo ang makina ng kanilang tricycle at pagkatapos ay namatay. Ano iyon, Rico? Bakit tayo huminto? Sandali lang, Elena. Titiknan ko lang. Baka naubusan tayo ng gasolina. Hindi pwede, nakpakarga ako kaninang umaga. Bumaba si Rico para silipin ang makina. Ang tanging liwanag na lamang nila ay mula sa buwan na sumisilip sa maulap. Ang katahimikan ay biglang naging nakakabingi. Nabinasak lamang ng huning ang kakuliglik at ng kaluskos ng gadahon sa tuwing umihip ang malamig na hangin. Ma, natatakot ako. Ang dilim dito. Huwag kang matakot, nandito lang kami. Sandali. Ano yung tuno na yon? Mula sa kasukalan ng Talahiban, may narinig silang tila pagbaling ang isang tuyong sanga. Napatayo ng balahibo si Elena. Rico, bilisan mo na diyan. May pakiramdam akong hindi tayo nag-isa. Maya-maya pa, umandar na muli ang tricycle. Mabilis na sumakay si Rico at pinaandar ito palayo. Ngunit ilang metro pa lamang ang kanilang natatakbo. Isang itim na anino ang biglang tumawid sa kanilang harapan. Sa sobrang bilis, hindi nila naanin na kung ano ito. Napapreno ng malakas si Rico. At ang tricycle ay umikot sa gitna ng daan. Ano iyon? Aso ba iyon? O tao? Hindi ko alam. Pero ang bilis. Nakmasid sila sa paligid. Ang tanging nakikita nila ay ang paggalaw nga matataas na damo. At mula roon sa gilid ng kalsada, dahan-dahan itong lumabas. Hindi ito aso. At lalong hindi ito tao. Ang katawan nito ay payat at hukot na nababalutan ng madilim na balat. Ang mga braso nito ay mahahaba at hindi proporsyonal sa katawan na may mga kuko na tila mga patalim. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang mukha nito. Wala itong ilong, tanging dalawang butas lamang at ang bibig nito ay punit hanggang sa tapat ng tainga. At ang mamata nito ay dalawang nagbabagang pula na tila lumulutang sa kadiliman. Sumigaw si Carla sa takot. Si Elena ay napayakap sa anak. Si Rico ay nanigas sa kanyang kinaupuan. Ang nilalang ay naglabas ng isang tuno na hindi nila malaman kung sigaw ba o halahak. Isang tuno na nakpatindik sa lahat ng balahibo sa kanilang katawan. At sa isang iglap tumakbo ito. Hindi ito tumakbo. Ito ay gumapang na parang isang gagamba. Sa isang bilis na hindi kayang gawin ng isang tao. Sumugot ito sa tricycle. Gisingin sa takot, biglang kinabig ni Rico ang manibela. Ang tricycle ay umikot at muntik nang mahulog sa bangin na nasa gilid ng daan. Sumigaw si Elena. Rico, mag-ingat ka. Ngunit ang halimaw ay nakakapit na sa gilid ng sidecar. Ang mahahabang kuko nito ay kumakaskas sa yero. Lumilikang isang nakangingilong tunok. Pilit nitong inaabot ang mag-ina sa loop. Sinipa ito ni Elena ngunit tila hindi man lang ito natinag
Ang pula nitong mamata ay nakatitik kay Charla na para bang siya talaga ang pakay nito. Sa gitnang kaguluhan, habang umiiwas si Rico sa mga atakeng halimaw, biglang humaba ang lig ni Lalang. Ito ay tila isang ahas na gumalaw, mabilis at tiyak. Bago pa man makakilos si Elena, ang matutulis na ngipin ng halimaw ay bumaon na salik ni Carla. Isang matinis na sigaw ng sakit ang kumawala sa bibig ni Carla. Ma, ang sakit. Nakita ni Elena ang dugo na dumaloy mula sa ling kanyang anak. Ang takot sa kanyang puso ay biglang napalitan ng galit ng isang ina na nakitang sinasaktan ang kanyang supling. Naalala niya ang laging dala-dala niyang mali na supot sa kanyang bulsa. Isang bagay na ipinamana pa sa kanyang lola. Asin. Mabilis niyang dinukot ito habang ang halimaw ay nakangisi. Na tila nagagala sa kanyang ginawa. Buong lakas na isinaboy ni Elena ang isang dakot ng asin sa mukha nito. Ang reaksyon ay agaran at marahas. Ang halimaw ay umungol sa matinding sakit. Usok ang lumabas mula sa balat nito kung saan tumama ang asin. Binitiwan nito ang tricycle at napahawak sa mukha na parabang sinusunok ito. Sa huling pagkakataon, tiningnan sila nito ngang may sukdulang galit sa mga mata nitong pula bago ito mabilis na tumalon pabalik sa kadiliman ng talahiban, katahimikan. Ang tanging maririnig na lamang ay ang humihigbing si Carla at ang mabibigat na pahinga nilang tatlo. Agad na niyakap ni Elena ang anak. Anak, ayos ka lang. Tiningnan niya ang lik nito. Dalawang malalim na butas ang naroon na patuloy na dinadaluyan ng dugo. Rico, umalis na tayo dito. Bilis, walang naksalita. Mabilis na pinaanda ni Rico ang tricycle palayo sa lugar na iyon, palayo sa bangungot na kanilang naranasan. Ngunit habang papalayo sila, alam ni Elena na hindi patapos ang lahat. Ito ay simula pa lamang. At ang kagat na natamo ni Carla ay hindi isang ordinaryong sugat, kundi isang sumpa na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Pagdating sa bahay, agad na nilinis ni Elena ang sugat sa lik ni Carla gamit ang maligamgam na tubig at asin. Ngunit ang sugat ay hindi pangkaraniwan. Dalawang malalim na butas ito na tila gawang ang pangil at ang balat sa paligid nito ay nangingitim na at bahagyang namamaga. Halos hindi nakatulog ang buong pamilya ng gabing iyon. Bawat kaluskos sa labas ay nagdudulot sa kanilang takot. Bawat alulong ng asosa di kalayuan ay nagpapaalala sa kanilang halimaw sa daan. Kinabukasan nilagnat si Charla. Namumutla siya at nanginginig sa ginaw ngunit ang isip niya ay tila nasa ibang lugar. Ma, ang sakit ng ulo ko at ang lik ko kumikirot. Huwag kang mag-alala, anak. Ginagawan na kitang gamot. Lumabas si Elena sa kanilang bakuran at pumitas ng badahon ng bayabas at oregano. Dinigdik niya ito ng pino sa isang lusong. Hinaluan ng kaunting langis ng niyog at lawe. Isang ritual na natutunan pa niya sa kanyang yumaong ina. Ito ang kanyang lunas sa mga sugat at sakit na hindi may paliwanag ng siyensya. Pumasok siya sa silid ni Carla at dahan-dahang ipinahid ang maberdeng kata sa sugat nito. Aray ma, ang hapdi. Tiisin mo, anak. Para ito sa ikabubuti mo, hindi ito sakit na kayang gamutin ng doktor ko, iba ito. Alam kong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Tumango na lamang si Rico. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa loob ng 2 araw, inalagaan ni Elena ang anak. Ngunit habang bumababa ang lagnat nito, isang ibang klasang sakit naman ang tila lumalala ang kanyang pagkahumaling kay Senyor Armando. Sa tuwing makakaroon siyang lakas, ang bukang bibig niya ay ang amo ng mansyon. Sa tingin mo ma, nalaman kaya ni Senyor Armando na may sakit ako, baka naalala na siya sa akin. Baka bisitahin niya ako dito. Charla, ano ba iyang pinagsasabi mo? Muntik ka nang mapahamak, iyan pa rin ang nasa isip mo. Hindi mo ba naiintindihan iyon ay hindi ordinaryong aso? Iyon ay isang halimaw. Baka asong ulo lang iyon, ma. Nak-imaginin ka lang. Hindi na tayo babalik sa mansyon na iyon, Carla. Tapos ang usapan. Pero ma, sayang naman ang kita. Kailangan natin ng pre. Asa ka ano na lang ang sasabihin ni Senyor Armando, isipin niya hindi tayo seryoso sa trabaho. Wala akong pakialam kung anong isipin niya, mas mahalaga ang kaligtasan mo. Ngunit si Carla ay hindi nagpatina. Sa 3 araw, kahit medyo mahina pa, bumangon siya sa kanyang higaan. Determinado ang kanyang mukha. Pumasok na po ako, ma. Anong sinasabi mo? Hindi ka pa magaling at hindi na nga tayo babalik doon. Babalik po tayo. Ayos na ako. At kailangan kong magpaganda para kay Senyor Armando. Nagtungo siya sa kanyang aparador at inilabas ang isang damit na halos ikalaki nga mata ni Elena. Isang napakaiksing shot at isang blusang hapit na hapit sa katawan at halos lumabas na ang dibdib. Carla, ano yang suot mo?
Magbihis ka. Nakakahiya. May sakit ka na nga. Nagagawa mo pang maglandi. Ito ang uso ngayon, ma. At kailangan kong maging maganda para mapansin niya ako. Ito na ang pagkakataon ko para umasenso sa buhay. Hindi ko sasayangin ito. Nawalan na ang pasensya si Elena. Hinawakan niya ang anak sa braso. Hindi ka nakakaintindi ano. Delikado sa lugar na iyon. May halimaw doon na gustong pumatay sa iyo. Ang halimaw ay ang kahirapan, ma. Si Senyor Armando ang lunas. Ayokong matulad sa inyo. Ayokong habang buhay na naglalaba at nagbibilang ng barya. Masakit ang masalitang iyon para kay Elena. Binitiwan niya ang anak. Ang kanyang nga mata ay napuno ng luha. Wala siyang nagawa kundi mapabuntong hininga. Ang katigasan ng ulo ni Carla, na sinamahan pa ng kanilang pangangailangan sa pera, ay mas malakas pa kaysa sa kanyang takot. Sige, kung iyan ang gusto mo. Babalik tayo, pero sa isang kondisyon. Hindi ka hihiwalay sa akin kahit isang saglit at kapag may naramdaman kang kakaiba. O kapag nakita natin muli ang halimaw na iyon, uwi tayo agad. Walang pro-pro. Pumaya si Carla, ngunit alam ni Elena na ang isip nito ay wala sa kanilang kasunduan. Habang nag-ayos si Carla sa harap ng salamin, naglalagay ng lipstick sa kanyang maputlang labi at inaayos ang kanyang buhok, pinakmasdan siya ni Elena. Ang kanyang anak ay tila isang paru-paro na naakit sa isang magandang apoy. Hindi alintana na sa isang iglap ay maaari siyang matupok nito. Sumakay silang muli sa tricycle, pabalik sa mansyon sa gitna ng talahiban. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaba sa dibdib ni Elena ay mas matindi pa. Mayroon siyang masamang kutob, isang pakiramdam na sa kanilang pagbabalik, isang mas malaking panganib ang naghihintay, isang panganib na maaring makmula hindi sa labas, kundi sa loob mismo ng mansyon na kanilang pinagtatrabahuan. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Manang Lloyd na may bakas na pagtataka sa muka. Nagbalik kayo. At Diyos ko, anong nangyari sa iyo, iha? Bakit may benda ka sa lig? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Manang. Medyo na aksidente lang po kami pawinong isang araw, pero maliit na galos lang po ito. Nag-aalala lamang si Carla na baka hindi na sila makabalik, na baka kumuha ng ibang labandera si Senyor Armando. Nariyan po ba si Sir? Wala siya dito ngayon, magang umalis may pinuntahan. Pero babalik din iyon mamayang tanghali. Ganun po ba? Ang kaninang sigla sa mukha ni Carla ay bahagyang nawala, ngunit pilit pa rin siyang ngumiti. Nagsimula silang magtrabaho. Si Elena ay doble ang kayot, nais niyang tapusin agad ang gawain para makauwi sila nga maaga. Ngunit si Carla, napilit lamang pinapakita na malakas siya, ay hindi nagtagal. Habang nahiwalay siyang maputi at dekolor, bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Ma, parang nahihilo ako. Umupo ka muna, Carla. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo pa kaya. Umuwi na kaya tayo. Huwag po, ma. Kaya ko pa. Mawawala din ito. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalong nanghina si Carla. Ang kanyang balat ay namumutla at pinakpapawisan siya ngang malamig. Napansin ni Elena na ang benda sa lig ng anak ay may bahit ng dugo, na parabang ang sugat sa loob ay muling nakbukas. Carla, anak, hindi na maganda ito. Titigil na tayo sa paglalaba. Uuwi na tayo. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang pamilya na boses ang kanilang narinig, mukhang may problema dito. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan ng laundry area si Senyor Armando sa kanyang karaniwang eleganteng kasuotan. Ang kanyang presensya ay tila nakpaliwanag sa buong silid. Agad na sinubukan ni Carla na umayos ng upo. Sinuklay niya ang buhok gamit ang kanyang daliri at pilit na ngumiti. Sir Armando, nandito na po pala kayo. Ayos lang po kami. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na nakisama. Sa kanyang paktayo, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang maimahe sa harap niya ay nagsimulang maglaho. At ang huling nakita niya ay ang nakaalalang mukha ni Senyor Armando bago siya tulo, yang nilamon ng kadiliman. Carla, mabilis pa sa alas 4, nasalo ni Armando ang walang malay na dalaga bago pa man ito bumaksa sa sahig. Binuhat niya ito na parang walang kabigat-bigat. Elena, anong nangyari? Nilalaknat siya. Ang sugat niya, dinudugo na naman. Hindi siya pwedeng manatili dito. Kailangan niyang magpahinga. Dadalhin ko siya sa isa sa guest room sa itaas. Sumunod ka sa akin. Natulala si Elena. Ang eksena sa harap niya ay parang isang panaginip o isang banggungot. Sumunod siya kay Armando paakyat sa malawak na hagdanan, pababa sa isang mahabang pasilyo na may mga nakasaradong pinto. Ang hangin sa pasilyong iyon ay tila mas malamig. Sa dulo ng pasilyo, itinula ni Armando ang isang mabigat na pinto na gawa sa nara. Bumukas ito na may kasamang mahinang langit-ngit.
Ang silid sa loob ay madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa pasilyo. May naamoy si Elena na kakaiba, parang pinahalong alikabok, malumang libro, at isang matamis ngunit nakakasulasok na amoy ngang bulaklak na hindi niya mawari kung ano. Dahan-dahang inilapa ni Armando si Carla sa isang malaking kamanamay apat na haligi. Ang katawan eng dalaga ay tila nawala sa laking ang kama. Nasaan po ang switch ang ilaw, sir? Kinakapa ni Elena ang pader sa gilid ng pinto. Huwa na, Elena. Pasensya ka na, propundido ang bumbilya sa kwartong ito. Hindi ko pa nagagawang palitan. Isang simpleng kasinungalingan, ngunit para kay Elena, ito ay tumatak sa kanyang isip. Sa isang mansyon na ganito kalaki at karangya, imposible na hindi mapalitan agad ang isang sirang bumbilya. Bakit sa dinami-dami nga kwarto, dito pa sila dinala? Bubuksan ko na lang ang kaunti ang kurtina para makaliwanag. Lumapit si Armando sa bintana at hinawingang bahagya ang makapal na kurtinang pelus. Isang sina ng liwana ang pumasok na nagbigay buhay sa mga alikabo na lumilipat sa hangin. Sa liwana na iyon, mas nakita ni Elena ang loob ng silid. Ang mamuables ay natatakpan ng puting tela. At sa bawat sulok, naroon na naman ang maestatwa. Maestatwa nga lalaki na may mukhang punong paghihirap. Ang kanilang mata, kahit gawa lamang sa bato, ay tila nakatitik sa kanila. Lumapit si Armando kay Carla para ayusin ang kumot nito. Sa kanyang payuko, sa ilalim ng sina ng araw na tumatama mula sa bintana, nakita ni Elena ang isang kakaibang kislap sa mga mata ng amo. Isang kislap na hindi lamang napapakita ng paalala, kundi isang bagay na mas malalim, mas madilim. Isang bagay na tila nagugutom. At sa sandaling iyon, narinig niya ang isang napakahinang tunog, isang sitsit na tila nanggagaling sa pagitan ng mangipin ni Armando habang pinakmamasdan niya ang natutulok na si Carla. Kumalabok ang dibdib ni Elena. Hayaan na muna natin siyang magpahinga dito. Babantayan naman siya ni Manang Loida. Tayo na sa baba, Elena. Kailangan mo rin kumain. Tumango na lamang si Elena. Hindi maalis ang tingin sa kanyang anak na ngayon ay mahimbing na natutulok sa gitna ng kadiliman at hiwaga. Dahan-dahang lumabas si Armando sa silid at sumunod si Elena. Isinara ni Armando ang pinto at ang tunong ang pekli ng seradura ay tila isang hatol. Naiwan si Elena sa pasilyo. Nakatiti sa nakasaradong pinto. Ang kasinungalingan tungkol sa ilaw, ang malamig na hangin, ang manakakatakot na estatwa, at ang kakaibang kislap sa mamata ni Armando, lahat ng ito ay bumubuang ang isang nakakatakot na larawan sa kanyang isipan. Ang kanyang anak ay nasa loop, nag-iisa at walang kalaban-laban. At sa sandaling iyon, natanto ni Elena na ang halimaw na dapat nilang katakutan ay hindi lamang nag-abang sa madilim na daan. Posible na ang pinakamapanganib na halimaw ay ang siyang nagbigay sa kanilang ang kanlungan. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Manang Loida na may bakas ng patataka sa mukha. Nabalik kayo. Diyos ko, anong nangyari sa iyo, iha? Bakit may benda ka sa lig? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Manang. Medyo na aksidente lang po kami pawinong isang araw. Pero mali na galos lang po ito. Nag-aalala lamang si Carla na baka hindi na sila makabalik, na baka kumuha ng ibang labandera si Senyor Armando. Nariyan po ba si Sir? Wala siya dito ngayon, magang umalis, may pinuntahan. Pero babalik din iyon mamayang tanghali. Ganon po ba? Ang kaninang sigla sa mukha ni Carla ay bahagyang nawala, ngunit pilit pa rin siyang ngumiti. Nagsimula silang magtrabaho. Si Elena ay doble ang kayot, nais niyang tapusin agad ang gawain para makauwi sila ng maaga. Ngunit si Carla, na pilit lamang pinapakita na malakas siya, ay hindi nagtagal. Habang naghihiwalay siya ng buti at dekolor, bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Ma, parang nahihilo ako. Umupo ka muna, Carla. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo pa kaya. Umuwi na kaya tayo. Huwag po, ma. Kaya ko pa. Mawawala din ito. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalong nanghina si Carla. Ang kanyang balat ay namumutla at pinagpapawisan siya ang malamig. Napansin ni Elena na ang benda salik nga na ay may bahid ng dugo na parabang ang sugat sa loop ay muling nabukas. Carla, anak, hindi na maganda ito. Titigil na tayo sa paglalaba. Uwi na tayo. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang pamilya na boses ang kanilang narinig. Mukhang may problema dito. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan ng laundry area si Senyor Armando. Sa kanyang karaniwang eleganteng kasuotan, ang kanyang presensya ay tila napaliwanag sa buong silid. Agad na sinubukan ni Carla na umayos ng upo.
Sinuklay niya ang buhok gamit ang kanyang nga daliri at pilit na ngumiti. Sir Armando, nandito na po pala kayo, ayos lang po kami. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na nakisama. Sa kanyang paktayo, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang maimahe sa harap niya ay nagsimulang maglaho at ang huling nakita niya ay ang naalalang mukha ni Senyor Armando bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Carla, mabilis pa sa alas 4, nasalo ni Armando ang walang malay na dalaga bago pa man ito bumaksa sa sahig. Binuhat niya ito na parang walang kabigat-bigat. Elena, anong nangyari? Nilalagnat siya. Ang sugat niya, dinudugo na naman. Hindi siya pwedeng manatili dito. Kailangan niyang magpahinga. Dadalhin ko siya sa isa sa mga guest room sa itaas. Sumunod ka sa akin. Natulala si Elena. Ang eksena sa harap niya ay parang isang panaginip o isang bangungot. Sumunod siya kay Armando paakyat sa malawa na hagdanan, pababa sa isang mahabang pasilyo na may mga nakasaradong pinto. Ang hangin sa pasilyong iyon ay tila mas malamig. Sa dulo ng pasilyo, itinula ni Armando ang isang mabigat na pinto na gawa sa nara. Bumukas ito na may kasamang mahinang langit-ngit. Ang silid sa loob ay madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa pasilyo. May naamoy si Elena na kakaiba. Parang pinahalong alikabok, malumang libro, at isang matamis ngunit nakakasulasok na amoy ng bulala na hindi niya mawari kung ano. Dahan-dahang inilapa ni Armando si Carla sa isang malaking kamo na may 4 na haligi. Ang katawan ng dalaga ay tila nawala sa laking ang pama. Nasaan po ang switch ng ilaw, sir? Kinakapa ni Elena ang pader sa gilid ng pinto. Huwag na, Elena. Pasensya ka na, propundido ang bumbilya sa kwartong ito. Hindi ko pa nagagawang palitan. Isang simpleng kasinungalingan, ngunit para kay Elena, ito ay tumatak sa kanyang isip. Sa isang mansyon na ganito kalaki at karangya, imposible na hindi mapalitan agad ang isang sirang bumbilya. Bakit sa dinami-daming ang kwarto, dito pa sila dinala? Bubuksan ko na lang ang kaunti ang kurtina para makaliwanag. Lumapit si Armando sa bintana at hinawing ang bahagya ang makapal na kurtinang pelus. Isang sina ng liwanag ang pumasok na nabigay buhay sa mga alikabok na lumilipat sa hangin. Sa liwanag na iyon, mas nakita ni Elena ang look ng silid. Ang mamuwebles ay natatakpan ng puting tela. At sa bawat sulok na roon na naman ang maestatwa nga mahalaki na may mukhang punong paghihirap. Ang kanilang mga mata, kahit gawa lamang sa bato, ay tila nakatitik sa kanila. Lumapit si Armando kay Carla para ayusin ang kumot nito. Sa kanyang pajuko, sa ilalim ng sina ng araw na tumatama mula sa bintana, nakita ni Elena ang isang kakaibang kislap sa mga mata ng amo. Isang kislap na hindi lamang napapakita ng pag-alala, kundi isang bagay na mas malalim, mas madilim. Isang bagay na tila nagugutom. At sa sandaling iyon, narinig niya ang isang napakahinang tunog, isang sisit na tila nanggagaling sa pagitan ng mangipin ni Armando habang pinagmamasdan niya ang natutulog na si Carla. Kumalabok ang dibdib ni Elena. Hayaan na muna natin siyang mapahinga dito. Babantayan naman siya ni Manang Loida. Tayo na sa baba, Elena. Kailangan mo ring kumain. Tumango na lamang si Elena. Hindi maalis ang tingin sa kanyang anak na ngayon ay mahimbing na natutulog sa gitnang kadiliman at hiwaga. Dahan-dahang lumabas si Armando sa silid at sumunod si Elena. Isinara ni Armando ang pinto at ang tunog ng peklik ng seradura ay tila isang hatol. Naiwan si Elena sa pasilyo, nakatiti sa nakasaradong pinto. Ang kasinungalingan tungkol sa ilaw, ang malamig na hangin, ang nakakatakot na estatwa at ang kakaibang kislap sa mga mata ni Armando, lahat na ito ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan sa kanyang isipan. Ang kanyang anak ay nasalub, nakisa at walang kalaban-laban. At sa sandaling iyon, natanto ni Elena na ang halimaw na dapat nilang katakutan ay hindi lamang naabang sa madilim na daan. Posible na ang pinakamapanganib na halimaw ay ang siyang nagbigay sa kanila ng kanlungan